spiritual provision na ibinibigay ng ating Panginoon at marami pa pong iba, mga kapatid. Maraming salamat po sa ating Panginoon sapagkat once again, nandito po tayo, maging sa ating pong mga kapatiran at mga kaibigan na nanonood, kasama po namin sa kanilang mga tahanan. Magandang araw po sa inyong lahat. At ang blessing, ang pagpapala ng ating Panginoon, ang siya pong patuloy na tanggapin po ninyo as you set aside this day. Iniiwan ang lahat ng mga gawain sa loob ng bahay o anumang gawain sa loob ng ating pong mga tahanan. Sitting down to listen, to worship God sa pamagitan po ng pagkakaloob ng aking pong awitin at worshiping God sa pamagitan po ng pakikinig sa salita ng ating Panginoon at hanggang matapos po ang lahat po ng gawain po natin sa araw na ito ay tayo po ay nakaupo as if we are inside the church, even though we are inside our homes. If we are going to do that, para na rin po tayong pumunta sa iglesia, mga kapatid. Para na rin po tayong pumunta sa church upang mag-worship sa ating Panginoon if we are going to set aside everything that we are doing right now and come to worship God by listening and hearing the word ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. So, tayo po ay atin po nga mapapakinggan. Ito po ay tatlong parte po, mga kapatid, na mensahe na nais ko pong ipagkaloob po i-share. Nais ng ating Panginoon na i-share po sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. So this Sunday ay ang ating pong pamagat ng ating pong mensahe sa araw na ito is thinking about the brethren. And this is the first part po ng ating pong series, mga kapatid. Ang ating pong text ay matatagpuan, kagaya po ng binasa po natin kanina, in the book of Romans chapter 12, na kung saan, kung titignan po natin ang Romans chapter 12 na binasa natin kanina, we can take it as it is. Kung ano yung binabasa po natin kanina, di ba? Ang sabi napakaganda, it is a reminder to every one of us. It is a reminder sa lahat po ng mga anak ng Diyos kung ano nga ba ang tunay na disipulo o tunay na anak at lingkod ng ating Panginoon. So this is a reminder for every one of us. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 9, mag-umpisa po tayo hanggang sa 21. Kasi napakahirap naman pong ikat po ito. Verse 9 lang dapat sana ito, mga kapatid. Kaya lang parang bitin na bitin siya kung hanggang doon lang. Samantalang napakaganda yung mga sumusunod pang mensahe sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon in the book of Romans chapter 12. Kaya ang ginawa po natin ay tinapos po natin hanggang sa verse 21, mga kapatid. At nais ko pong basahin muli sa inyong lahat. Ang sabi po niya sa verse 9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga abang. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat,
akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung naguuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita, O Diyos. Naibasa na po ang iyong kasulatan at narinig ng lahat ng mga may pagdinig, Panginoong Diyos. And I pray na ikaw na po, Panginoon, ang bahala na mangusap sa bawat isa sa iyong mga anak, sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, Panginoong Diyos. Ama, hayaan mo na ang iyong kalwalhatian, Panginoon, ang makita ang iyong kabaitan, ang iyong dakilang katapatan, ang dakilang pag-ibig, ang siyang makita sa araw na ito, Panginoon, sa araw na ito at hindi ang kahinaan ng iyong lingkod, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pribilehyo na nandito po kami once again upang makinig sa iyong mga salita at sumamba sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ang siyang patuloy na maluwalhati, may taas sa amin pong kalagitnaan, Panginoong Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. So, napakaganda ng sinabi po ng aklat po ng Romans. Purihin po ang ating Panginoon for that wonderful words na ipinaalala po ng ating Panginoon. So, ang sabi niya, kung babalikan po natin in the book of this book, Romans chapter 12, it teaches us, tinuturuan po tayo kung paano po mabuhay in the chapter 12, na kung saan ay kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. In chapter 12 verse 1, ano po ang sabi niya doon? That you offer your bodies as a pleasing or living sacrifice. Pleasing sacrifice, ang sabi niya doon, mga kapatid, in chapter 12 verse 1. So, it is about living lives na kung saan ay kaaya-aya or pleasing in the presence of our Lord. Kung titignan din po natin, if we are going back to verse 1 and 2, ang tinutukoy po niya doon is thinking about believers, yung hindi natin kasama inside our inside our family or the church. And kailangan na kung saan ay dalhin po natin ang ating mga sarili as an example, mga kapatid, kung saan nararapat at kung ano yung layunin ng ating Panginoon, why He has called us. Ang sabi niya dito, let's get our lives where it really needs to be. Kung saan naroon ang pangangailangan, especially ng ating kapwa-tao, sa pamamagitan ng buhay po natin na naaayon sa katuwiran at kalooban ng ating Panginoon, matutulungan po natin sila not only in our presence, not only morally, kung hindi especially yung kanilang spiritual na pamumuhay. Because of our lives, because of the example ng ating pong mga buhay, mga kapatid. So, in verse 3 to 8, ang sabi niya, ito naman ay thinking about the body of Christ. Insight naman ngayon sa loob ng body ng ating Panginoon. Na katulad po ng isang katawan na maraming parte, subalit lahat sila ay importante, mga kapatid. Walang hindi importante in every parts of our body. Nandyan yan, God created us because there is a purpose. Why? Inilagay ng Panginoon ang mga every parts ng ating katawan sa katawan po natin. Dahil ang lahat ng yan ay mayroong functions. Whether it is maliit or malaki, fino, fine, or makapal, yan po ay mayroon pong function why God had put that part in our body. So, in relation naman sa atin as a body of Christ, we have to do as a member. Itinuturo doon kung ano ang dapat natin gawin bilang miyembro ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. So every one of us is important. Lahat ng members of the church or members of the family, ang lahat ng iyan ay importante sa mata ng ating Panginoon, and they all have a purpose. Meron po silang purpose, bakit po sila naging part of the body ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Now, our purpose and God-given role, why He saved us. Now,
God saved us because there is also a purpose. God is going to use us for the salvation ng ibang tao sa pamamagitan po ng introducing Jesus Christ sa mga kapwa natin na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. That's why the purpose why God saved us is for others to be saved also. Hindi upang sarili din natin ang salvation na yon, but instead upang i-share ang salvation na kung saan ay sharing kung sino ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin at sa buhay ng sangkatauhan, mga kapatid. Amen. So, ito po ay in verse 9 to 21, Paul speaks about yung thinking about our brethren. Pag-iisip, di ba lahat, almost every verses doon ay hindi para sa atin lamang yung tinutukoy doon Kung hindi lamang para sa atin, kung hindi, para din sa iba. Mayroong tinatawag na aba, o yung may mababa ang uri ng pamumuhay, yung humility natin, yung pagpapakababa natin, yung pag-ibig, ang sabi niya doon, ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang mga umuusig sa iyo, ang sabi niya, mga kapatid. So, this is a challenge, mga kapatid, of living together. Not only living together inside the family or the church, but living together in this world. Kung paano tayo mamuhay kasama ang mga kaibigan natin, ang mga nakapaligid sa atin before the Lord and the world. So, mga kapatid, mayroon tayong tatlo. Subalit, isa lang muna ang pag-aaralan po natin sapagkat napakahaba po nito. Kala ko matatapos ko lahat kanina yung tatlo. Yung isa lang pala yung isa lamang ay napakadami nang pwedeng matutunan doon. Kaninang ay finalize ko itong mensahe po, mga kapatid. So in verse first is, kasi yung pangalawa nito, yung susunod nito, is our actions toward toward our brethren, or tinatawag na yung social action po natin. Hindi kabilang na po siguro doon yung social services, yung paglilingkod, mga serbisyo sa ating kapwa. So first is, our actions toward the brethren. At basahin po natin from verse 9 to 15. This is what the Bible says. 9 to 15, balikan ulit po natin. Ang sabi niya, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo, hindi niya sinasabi dito na pakaibigin, ang tinutukoy na pakaibigin ang mabuti, hindi niya tinutukoy na yung mga mababait lamang ang iibigin natin. Hindi niya sinasabi, hindi niya tinutukoy dito na kung sino yung umiibig sa atin, yung din mabuti sa atin, yung nag-iibigin natin. Kung hindi, pakaibigin natin ang mga bagay na mabubuti. Lahat ng mga bagay na mabubuti, yun ang ibigin natin. Kasuklaman ang mga bagay na hindi mabuti. Ang ibig niyang sabihin. Ang sabi niya, verse 10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Ano po kaya ang ibig sabihin po nito? Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid, pahalagahan ninyong iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Pagpapahalaga nila sa inyo. Parang ang sinasabi niya ay, kung si Tatay Fred ay pinapahalagahan niya ako, ang tinuturo ng Apostol Pablo ay, tumpasan ko pa o lagpasan ko pa yung pagpapahalaga niya sa akin bilang ibabalik ko sa kanya yung para bang higitan ba. Binigyan ako ng pagpapahalaga, papahalagahan ko din siya ng mas mataas pa. Ngayon si Tatay Fred ulit, ang nasa puso niya, ipagkakalob pa rin niya yung ibinigay ko sa kanya ng pagpapahalaga. Gusto niya higitan ulit. So higitan ng pagpapahalaga. Kung gano'n ang mangyayari, ano kaya ang magiging resulta kung gano'n ang pagpapahalaga natin sa bawat isa? Yung bang kompetisyon ba kung paano natin mahalin? Nagkukumpit sila kung paano pahalagahan ang bawat isa. Binigyan ako ng 10 pagpapahalaga. Gusto ko, ibalik sa kanya ng 11 pagpapahalaga.
So binigyan ko siya ng 11 pagpapahalaga dahil sinusunod niya yung sinasabi ng Apostol Pablo, papahalagahan din ako ni tatay ng 12 pagpapahalaga. Yan na, higitan. Sino ang mabibless doon? Ang bawat isa, di ba? At matutuwa ang ating Panginoon habang naghihigitan tayo ng pagpapahalaga sa bawat isa. Amen. So mag-ibigan kayo, pahalagahan ninyong iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. So huwag nating isipin na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin isipin na parang wala tayong nakukuhang credit mula sa tao. Sa ating mga ginagawa, hayaan natin na ang Panginoon ang magbigay sa atin sa itinakdang panahon ng ating Panginoon na ibigay ang pagpapala, ang reward dahil sa ating paglilingkod o sa ating yung tinatawag na kasipagan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hayaan natin, nandiyan ang Panginoon na laging nakikita kung ano po yung mga ginagawa natin, especially mga ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos. At sa takdang panahon, ayon sa itinakda ng ating Panginoong Diyos, tatanggapin po natin ang ating mga rewards. Either bago dumating ang Panginoon o doon na mismo sa harapan ng ating Panginoong Diyos natin tatanggapin ang mga rewards na yan habang tayo po ay nagpapatuloy na nagpapakasipag at buong pusong naglilingkod sa ating Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Come, halika, pumasok ka, at makisalo ka sa aking kagalakan, sabi ng ating Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Narinig natin yung hope kanina, that God is our only hope. Magalak tayo dahil mayroon tayong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa mga nangangailangan na mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Magitangis sa mga tumatangis. Amen. That is from 9, verse 9 to 15. Now, in our first part, our actions toward the brethren, mayroon tayong tinatawag na ano ang ating pong social action. So, dito sa letter A of our first part, mayroon tayong dalawa. Pero isa lang muna ang kakainin po natin this time. Kasi ang pangalawa, ang letter B ay our spiritual actions. So first, ay ang ating pag-aaralan po natin is about our social actions. Amen. So, kapag maganda ang ating pong pakikitungo, our social actions, maganda ang ating pong mga action socially, mga kapatid, ito ay nagbibigay sa atin na kung saan ay yung pleasure, yung kagalakan na mamuhay kasama tayo. Hindi yung kinamumuhian tayo na makasama. But instead, kapag nakasama tayo, mga kapatid, ay tuwang-tuwa sila. Sila ay nagagalak, please sila. At dahil masarap tayong kasama. Bilang isang anak ng Diyos, bilang one of the member of the body of Christ, dapat makikita doon sa pamagitan ng ating pong social action sa kung saan ay sino man ang lumapit sa atin, sino man ang makisama sa atin, ay matutuwa sila, mag-please sila, at hindi mamumuhi. Hindi sila makakaramdam ng kamuhian dahil sa atin. But instead, matutuwa sila, mag-please sila to live with us. So paano po natin ito magagawa, mga kapatid? Una, in verse 9, ang sabi niya, be honest. Maging honest po tayo. Magsabi po tayo ng katotohanan. Be honest, dahil sinabi ng verse 9, love the brethren with an honest love. Ibigin natin ang ating kapatid na mayroong, ano ba ang Tagalog ng honest? Mapagkakatiwalaan. O honest siya. Hoy, honest hindi. Ano? Tapat. Hoy, tapat siya. Tapat na pag-ibig. Sabi niya, ibigin daw natin ang ating mga kapatiran ng mayroong tapat na pag-ibig. Tapat. Kasi may pag-ibig na, di ba? May pag-ibig na hindi original, hindi genuine. Iniibig kapag kaharap,
pero pag nakatalikod, ay hindi na niya iniibig. Di ba? Ang sabi niya dito, love the brethren with an honest love. Tunay, totoo na pag-ibig. Ang sabi niya dito, it is to be genuine. Katulad po ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay po ng bawat isa. Ano po ang genuine na pag-ibig na yon, mga kapatid? Unang-una, ang Panginoon ay patuloy na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, especially when we come to the presence of the Lord and ask forgiveness for all the sins we have committed against others and against God. Patatawarin tayo ng Panginoon. Kailangan lang natin to humble ourselves, accept that we have committed sin, and ask forgiveness many times. Ang sabi niya, love the brethren with an honest love. At ano ang genuine na tinutukoy na pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon? Patuloy na nagpapatawad. Amen. That is a genuine love na katulad po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Many times we commit sin. Hindi lamang sin na kasalanan ang nakukomit natin. Sometimes, tayo po ay nagiging unfaithful sa Panginoon. Hindi natin siya naaalala in one day. Hindi natin nasusunod yung kalooban niya that we pray continually. Diba? But still, yun ay iba't ibang uri ng mga shortcomings natin sa ating Panginoon, which is nagkukomit tayo ng sin, but patuloy tayong pinapatawad ng ating Panginoon. At ang ginagawa pa niya, katulad ng genuine love ng ating Savior unto us, ay forgetting. Huwag natin kakalimutan yung mabubuting bagay, but we have to forget kung ano yung mga nakaraan na hindi pagkakaunawaan. Especially kapag ito ay hiningi na ng kapatawaran, let us forget. Katulad po ng pag-forget ng ating Panginoon, kapag nag-pray tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad with all our heart sa ating Panginoon, and we repent, back to zero ang ginagawa ng Panginoon. Back to zero, wala na ulit, malinis ka na ulit because humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Kinalimutan na ng ating Panginoong Diyos ang lahat po ng ating pong mga pagkakasala at magsisimulang uli. Zero, back to zero ulit. Amen. So, that is forgetting. So maraming mga chances, ang Panginoon hindi nagbibilang, isa pa, at hindi na kita patatawarin, hindi ganoon ang ating Panginoon. 77 times 7 ang sabi ng ating Panginoon in one day that we should forgive our brothers who commit sins against us. Ano pa? Not counting, hindi nagbibilang, not discourage, hindi siya nadi-discourage na kapag ka nagkamali yung isang kapatiran, ay discourage na siya. Ay, ganyan pala si ganito, ayaw ko na sa kanya, nakaka-discourage naman siya. Hindi dapat ganun. Not discourage, hindi rin not judgmental. Thinking about the goodness and good deeds, yung mga mabubuting bagay, ang iniisip natin at hindi yung mga masasama, does not fixes on the bad things, but instead, they fix their eyes doon sa mga mabubuting bagay. So, una, that is, in verse 9, be honest. And in verse 10, ang sabi niya dito, be loving. Yun ang pangalawa. Verse 10, anong sinasabi sa verse 10? Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Sabi niya, we are to love one another with a faithful devotion. Tapat na debosyon sa bawat isa. Nakatalaga sa tunay na pagmamahal sa kapwa. Devoted. I-devote natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. So, habang nabubuhay tayo, training iyan dahil marami pa tayong mamimit who are going to persecute us, who are going to na mang-usig sa atin in the future. Marami pa. Kaya continually ang pag-aaral po natin how to love others, especially those who doesn't like us. Yun yung mga tinatawag na enemy. Those who do not love us, those who do not like us. But anong sabi niya? We have to be devoted. Faithful devotion na pag-ibig sa bawat isa. Faithful na devotion pa. So, pag nagawa natin iyon, hindi na tayo, we will never be affected, mga kapatid. But, we continue na may experience po natin kung paano tayo maging loving habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, mga kapatid. So, be loving. Katulad po sa isang pamilya, di ba? Sa loob ng pamilya, doon mo matatagpuan
ang pag-ibig. So ganoon din inside the family in our GWG family, dito rin natin matatagpuan dapat ang pinakamalapit na pag-ibig sa bawat isa. The closest love unto one another can only be found inside the family. Ang sabi niya, our family is our first ministry. So, pamilya natin, mga kapatid, our family is our first ministry. Kasi reflection yan eh. Nagre-reflect kasi kung ano yung atin pong members of the family. Nagre-reflect yan kung anong uri ng pamilya o anong uri ng mga magulang. Magre-reflect. Diba? Diba minsan nasasabi natin, ano ba namang klaseng anak to? Paano ba ito pinalaki ng kanyang mga magulang? Diba may mga questions na gano'n? Kasi kung ano yung magiging attitude ng mga anak, it reflects how they are being raised by their family, by their kanilang mga anak, magulang. Kaya nga kailangan naririnig natin na our family is our first ministry. Kasi kapag maganda ang inside the family, pag maganda, it will reflect kung anong uri ng pamilya ito sa mga makikita nila, sa mga anak, how our children are being raised. Kaya dapat mag-concentrate din tayo sa inside of our family. Kasi maapektuhan din kahit na mga Christians, kapag nakikita na yung ibang members of the family ay, especially yung mga anak, ay hindi magaganda ang kanilang mga nakikita na mga attitudes nila, it will reflect, babalik sa atin yon. Babalik sa atin as father and mother or mga parents. Kaya nga sinasabi na our family is our first ministry. So, we should love one another. Mag-ibigan tayo sa family. Pangatlo, verse 10, ang sabi niya dito, verse 10b. Ang sabi niya, pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Verse 10, be humble. Yung pangatlo. So, bibilisan po natin. Put others ahead of our own self. Laging yung ibang tao ang pinapauna natin. Bago tayo. Kapakanan lagi ng ibang tao, hindi pang sariling kapakanan lamang ang iisipin natin. But instead, of course, kailangan din natin isipin ang kapakanan natin, pero inuuna po natin kung isinasabay natin, laging kasama ang ating mga kapwa, especially members of the family, members of the church family. Ibig sabihin, yung mga plano natin, kabilang lagi ang ibang tao. Kabilang lagi, hindi planong pansarili lamang natin, but instead, lagi kasama ang kapakanan ng ibang tao at hindi lang pangsariling kapakanan, hindi lang sarili ang iniisip natin. We always think not only for our benefit, but always be for the benefit of the family or for the church. Shameful that some people will do to get their own way in a matter. May mga tao na kahit ano na ang mangyari, basta gusto nilang makuha ang isang bagay, wala na silang pakialam kung ano yung matatapakan, kung ano yung matatabing nila. Nakapokus na sila on that matter na gusto nilang makuha. So, ang sabi niya dito, it is very shameful, nakakahiya. Kung ang isang tao ay gumagawa ng ganun, na they forget everything on their way dahil lamang sa isang bagay na gusto nilang makuha. So God's way is that we seek our brother's best in every situation. So ang sabi po niya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. So ibig sabihin, let us seek first the kingdom of God at ang lahat ng mga ninanais po natin, it will follow us. Automatically, it will follow us. God will look after us. Number 4, ang sabi niya dito, be diligent sa paggawa daw, sa paglilingkod daw sa ating Panginoon. Masikat, anong ibig sabihin ng diligent? Ang sabi niya dito, masigasig, masipag. In dealing with others, we are not to be slow or lazy. Ang sabi niya, kailangan masigasig tayo. Kung ano yung alam natin na magbibigay ng benefit para sa ating kapwa, laging gagawin natin.
lagi nating gagawin for the benefit of other people. We are to be diligent in whatever our hands find to do. Secular man ito or spiritual, kailangan maging masigasig tayo sa ating pong mga ginagawa. Di ba? Ganon din sa trabaho natin. Gusto natin ma-please natin ng ating mga employers, kaya naman tayo nagiging masigasig, nagiging masipag sa lahat po ng ating pong mga ginagawa sa loob ng tahanan ng ating mga pinaglilingkuran. Pero ang sabi niya dito, not only in secular, ang sabi niya, but ganoon din sa spiritual na pamumuhay po natin. Na maging masigasig tayo sa ating pong spiritual na pamumuhay, spiritual na paglilingkod. Maging masipag, maging tayo masigasig sa paggawa, pagtatrabaho sa mga bagay na spiritual, lalong-lalo na yung mga bagay para sa ating Panginoon. Ang sabi niya kasi bakit po natin kailangan gawin ang mga bagay na ito, mga kapatid? Bakit kailangan natin gawin ang mga be honest and be diligent in dealing kung ano yung ginagawa po natin? Kasi pag namatay tayo, di ba kalimitan pag namatay tayo kung ano yung naiwan natin, yung sinasabi nilang legacy ba, yung narinig natin before, yung legacy na iniwan natin, yun ang maaalala ng tao eh. Kung naging mabuti tayong tao sa ating kapwa, di ba? Ay, yung yumamong si ganito, sabi niya, napakabuting tao yan, matulungin niya. Napaka-spiritual ng tao yan. Pero kung iba sa kabaliktaran naman ang iiwan natin na legacy, napakasama ng taong yan. Marinig ko lang ang kanyang pangalan tumatayo ng ating mga... So anong choice ang gagawin po natin? Are we going to iiwan ba natin? Kasi whether we like it or not, tayo po ay papanaw dito sa lupa. Mamamatay po tayo. Sa tinagdag panahon ng ating Panginoon kung kailan po kukunin ang hiram na buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Now, whether we like it or not, we are going to die. Diba? Naniniwala ba tayo doon? Whether we like it or not. Ngayon, ang tanong, ano ang pwede mong maiwan kapag yumao ka o kinuha ng Panginoon ang iyong buhay? Ang magagandang bagay ba o masasamang bagay? Di ba? Kaya anong gagawin natin? Gumawa tayo ng mabubuting bagay. At kapag pumanaw tayo, anong maiiwan yung ala-ala na yun na mabubuti? Amen. So sabi niya sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, ang sabi niya, whatever your hand finds to do it with all your might. Gawin mo ng buong lakas. Anuman ang mga bagay na ginagawa mo, sabi niya, do it with all your might. For the realm of the dead, yung kamatayan na pupuntahan mo, where you are going, there is neither working, wala nang paggawa, wala nang pagplano, wala nang karunungan, wala nang wisdom. Kaya anong maiiwan na lamang doon, mga kapatid? Ang mga ginawa natin ang maiiwan kapag tayo ay namatay. Kung mabubuti ang ginawa natin, of course, ang maiiwan natin sa ating pagyaro ay ang mga mabubuti. Amen? So, be diligent, ang sabi niya, busy engaged in our work. Mga mabubuti, busy engaged in our good work. We should be a pleasure to work with. Ang sabi pa niya, dapat natutuwa ang mga tao kapag kasama tayo sa paggawa. Hindi nakakasawa o hindi nakakairita o hindi nakakabigat ng kalooban. Dapat yung nakaka-please, nakakatuwa tayo, napakasarap tayong kasama sa mga gawain. Hindi yun ang sabi niya, busy, we should be a pleasure to work with. Not hard to deal with or work with. Napakahirap kasama yan. Ayoko kasama yan. Napakahirap kasama yan. Dapat ang marinig natin ay, uy, kasama mo si ganito. Ay, oo, masarap kasama yan. Gustong-gusto ko. Kailan? Kailan ka agad? Hindi yun. Ay, mahirap yan. Hanap ka na ng iba na kasama niya. Hindi dapat ganon. Kung hindi, kapag narinig ang pangalan natin, makakasama mo si ganito, kagad-agad na, wow! Let's go! Tayo na. Kailan magsisimula? Amen. Dapat ganon. Amen. So, panglima, may ano pa, hanggang 8 tayo.
Panlima, be helpful. Yun yung sa yung tinatawag na katangian, our social actions in our actions toward our brethren. Ang sabi niya dito, be helpful. Verse 13. We have to enter into the burdens of our fellow believers. Kung nabibigatan sila, maki-ano din tayo. Di ba? Ang sabi nga, rejoice sa mga taong nagre-rejoice and sa mga tawag doon. Verse 13, ang sabi niya doon. Tumulong kayo, sabi niya, sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi yung pinto sa mga kagaibang lugar. Para yun, 13a. Be helpful. Now, we are to help them as their needs arise. So, alam na po natin ito bilang matulungin, bilang sa loob ng family, sa loob ng family of God, sa loob ng mga kaibigan po natin. Alam na po natin yan yung tungkol sa pagtulong. Kung anong pangangailangan ng bawat isa, ay kung mayroon ka, yun, pag ibigay mo kung ano yung pwede mong itulong. Pero of course, hindi mo pwedeng ibigay kung ano yung wala. Kung ano yung meron ka, na alam mo magagamit niya sa kanyang kabigatan, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pangangailangan, then, ang sabi niya dito, in verse 13, be helpful. Kailangan niya ng matutuluyan. At alam natin na kailangan niya talaga. Gaya ng, kasi sinabi ng Apostol Pablo ito, because ganito, ang mga Israelita noong unang panahon, sila ay manlalakbay. At naranasan nila kung paano maghanap ng mga masisilungan. Kaya, ang sabi din ngayon, at masagana ng inyong buhay, na-establish na ang inyong bansa, hindi na kayo paalisin dyan. Kung ano yung ginawa ng tao sa inyo, ganun din ang gawin naman ninyo sa ibang tao. Sabi niya, kung nangangailangan ng tubig, ang sabi nila, painumin ninyo. Kung nangangailangan ng matutuluyan at meron kang pwedeng ibigay na tuluyan, na hindi tuluyan na pang forever. Kung hindi, ang tinutukoy dyan ay kung mayroon kang nangangailangan siya ng matutuluyan in a period of time, ibigay natin kung mayroon tayo. Mga kapatid, be helpful, sabi niya. The more our brethren needs us, the more we offer them help at the best, yung pinaka-the best, at of course, yung availability ng ating pong kapasidad. Kung hindi natin kaya, humingi tayo ng sorry dahil hindi natin kaya. Pero kung mayroon naman, i-offer natin bilang tulong. Pang-anim, be open. In verse 13b, instead of building walls between us and others, sometimes ganun ang nangyayari. People ang ginagawa ng ibang tao ay sinasadya nilang maglagay ng wall in between. Kasi yun nga, ayaw nilang, yung sinabi natin kanina na ito ay sometimes ito mahirap kasama ito. Mahirap kasama ito, kaya maglalagay ako ng wall in between. Nagbibigay sila ng limitations. Mga kapatid, instead of building walls between us and others, we are to reach out as true friends. Abutin natin sila bilang isang tunay na kaibigan, mga kapatid. Pero minsan ang nangyayari sa atin ngayon, kapag nagkamali yung isa, ayaw ko na sa kanya. Ayaw ko na sa'yo, ganyan ka naman pala eh. Akala ko, napakabait mo, pero ano ka pala, ayaw ko na sa'yo. But instead of reaching out as true friend, kasi ang true friend, di ba? Ang isang tunay na kaibigan, noong tayo hindi pa mananampalataya, we have experienced yung secular friendship, yung friendship sa outside our spiritual, na minsan na-experience natin. Ano ang isang tunay na kaibigan para sa mga secular na tao? Ang sabi nila, pare, or kaibigan, kapag may problema ng isa, o kaya may kaaway yung isa, kaibigan, hanggang kamatayan, kasama mo ako. At tunay nga, may mga friendship na gano'n. Kahit masaktan sila, kahit mapasama sila sa kaguluhan dahil sa kanyang gustong ipakita ang tunay na pagiging kaibigan sa kanyang kaibigan, gagawin niya. Hindi yung, may problema si Pedro, ay, tayo na, takbo na tayo, bahala na si Pedro. Pero hindi ganun ang tunay na kaibigan. Katulad po ng na-share po natin before, na kung saan
makikita mo ang tunay na umiibig na kaibigan sa iyo kapag ikaw ay nasa isang kagipitan. Kapag ikaw ay nasa kahit sa isang kaguluhan, doon mo makikita kung sino ang tunay na nagpatag, yung nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo o pag-ibig sa iyo kapag nasa isang lugar na ng kagipitan. Doon natin makikita. Kaya sometimes sa mga bagay na dumarating sa atin kung mga buhay, kahit na ito ay negative, sometimes it is a blessing eh. Kasi doon mo marirealize kung sino yung mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kapag dumating ang isang malaking problema, kapag dumating ang isang malaking pagkakamali, even sa ating mga pagkakamali, doon natin makikilala kung sino yung mga tao na kailanman ay hindi tayo iiwan. Kaya minsan ang mga bagay na sitwasyon na yun ay blessing because we are going to see who really are yung mga nakapaligid sa atin. Kaya minsan pagpapala din ang mga dumarating sa buhay natin ng mga problema or mga worst na situation, and even in our shortcomings, even sa ating mga pagkakamali. Iibigin pa rin ba ako nito katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo kung ako ay magkamali? Doon natin makikita, mga kapatid. Be open. Ang sabi niya, pang-7, verse 14, be kind. Maging mabait tayo. Sana yun ang sinasabi ko ng verse 14. Idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Idalangin pagpalain at magsumpain. Amen. Idalangin na pagpalain at magsumpain. Kasi, bakit kaya tinuturo ito ng Apostol Pablo? Mga kapatid. So, pwede natin i-connect dito yung power of tongue. Gusto na yung Apostol Pablo na pagpalain tayo sa pamamagitan ng pagpananalangin sa mga bubusig sa atin. Na huwag natin silang sumpain. Paano kaya yun? Paano kaya pinapakita ng Apostol Pablo ang concern niya sa atin bilang isang mananampalataya? Kasi in relation to power of tongue, kasi alam ni Apostol Pablo na kapag nagbitaw tayo ng masamang bagay sa isang tao, alam niya na yun ay babalik din sa atin. Kaya ayaw ng ating Panginoon na sumpain natin yung mga galit sa atin kasi because of that power of tongue at hindi yun kalooban ng Diyos, it may return unto us. At kaya nga, yung mga nahuhuli, di ba? Ano ang rule doon sa Miranda rule? Ano yung tinatawag na Miranda na sa mga nagnakaw na, nakita na nagnakaw. Pero anong sasabihin pag hinuli sila? You are under arrest. Ang sabi nila, you have the right to remain silent. Kasi ano man ang bigkasin mo, ano man ang sabihin mo, it may or can be used against you. Ang sabi niya doon. Kaya, ganoon, huwag na tayong magsalita. Kasi maaring bumalik sa atin, gamitin nila yung salitang iyon against us. At pag ginamit nila yung salitang iyon against us, tayo na ngayon ang mananagot. Imbes na tayo ang complainant, magiging na tayo, accused. Magiging, na tayo, defendant ba yun? So, anong sabi niya dito? Idalangin mo na lang ang mga umuusig sa iyo. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Maalala ko tuloy yung isang kapatiran noon. Dahil nairita siya sa isang kapatid na noong nangailangan, lagi siyang nandito. Noong mayroong kabigatan ng kanyang buhay, nandito siya. Pero nung nagkatrabaho, hindi mo na makita sa loob ng Kaya anong sabi niya? Pinanalangin ko, Pastor, sabi niya. Sana tanggalin na lang siya sa kanyang trabaho. Natanggal nga sa trabaho. Magmula noon, hindi na naulit na nagkaroon ng magandang. So, ganyan ka-powerful ang ating pong ang ating pong tongue. Kaya pinapayo ng Apostol Pablo, ipanalangin mo na lamang. Kasi once na, whether you are a Christian or not, whether curse or blessing, mayroong power. Kaya ang payo ng Apostol Pablo, ipanalangin mo na lamang. At idalangin, pagpalain. Anong pagpapala sa mga muusik? Paano natin ipanalangin ang mga ng pagpapala, ang mga muusik sa atin? Una, Lord, pagpalain mo siya ng kaunawaan. Para maunawaan niya ako, Panginoon. Di ba? Pagpalain mo siya ng understanding, Panginoon.
para hindi maging negative ang kanyang pag-iisip against me. Ipanalangin natin. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon. Yun ang pwedeng pagpapala sa pamagitan ng pananalangin na pwede natin idalangin doon sa mga umuusik sa atin. Pagpalain sila ng karunungan, pang-unawa, nang sa ganun ay tayo ay maunawaan tayo. Hindi yung sana wag yung ang sabi niya pagpalain ang sabi ng Apostol Pablo. So be kind regardless of what others throws against us as we pass through this life. Our action should always be that of tolerance. Anong ibig sabihin ng tolerance? Mayroong self-control, mayroong patience, may endurance tayo. Always faithful as our Lord is always faithful to us. Kahit ano ang ibato sa atin, kailangan tayo may matibay, matatag, matigas. Ibig sabihin ng tolerance, mayroon tayong self-control, pasyensyoso, yung patient tayo, at mayroon tayong endurance, mga kapatid. Not mud-slinging contest. Batuhan ng putik. Binato ka ng putik, sige, batuhin mo din siya ng mga masasamang kwento. Sige. Tapos sasaktan, natamaan, binato ka ulit ng putik ng masasamang kasinungalingang istorya. Kasinungalingan yan. Pupulot ulit ng putik. Ito ang sayo. So, mud-slinging contest na nangyayari. Mud-slinging. Pero ang sabi niya, not mud-slinging contest with a fellow believer or any other people. Batuhan na. Be pleasant and kind to others. Hayaan mo lang ang paninira sa iyo. In due time, mabibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos to clarify yourself. Kasi hindi natutulog ang Diyos. Ano man ang binabato sa iyo na masasama, sa iyong likuran, darating ang panahon na ang mga nambabato sa iyo, papasalubong sa iyo ng Panginoong Diyos. O kaya yung pinagsabihan tungkol sa iyo na hindi mo alam, one day, makikilala mo siya, masasalubong mo siya, at itatanong sa iyo kung totoo ba yung sinasabi nila tungkol sa iyo. Mayroong pagkakataon na yan, at that will be the right time na ibigay mo yung be honest, yung totoo na pangyayari. And then, they will be makaklaro ang kanilang kaisipan. Ganun pala, ganito naman pala si ganito. Ba't na sinasabi ng ganito sa iyo? So, babalik, mas lalo silang mapapahiya kung ganun ang gagawin natin. Hayaan natin. Kasi total, may Diyos naman eh. Lalo na sa atin, naniniwala may Diyos. Na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So darating ang panahon, maglalagay ng tamang panahon ng Panginoon na may klaro mo ang mga negatibong bagay na ibinabato sa iyo. At pag nangyari yun, doon mo sabihin, ito ang tunay na pangyayari, kapatid. Wala kami binabanggit na ganyan. Hindi namin ginagawang ganyan. Ganun ba? So, malalaman po nilang katotohanan at walang ibang mapapahiya kung hindi yung mga taong nagmamagsling against us. Hayaan lang natin, regardless of what they may to do against o to us, total may Diyos na nakakita sa lahat ng pangyayari. God is our witness, and at the same time, God is our God is our judge. Siya naman ang witness, ang Diyos na ang witness, kasi siya ang magandang witness, kasi nakikita niya lahat ng mga bagay. Maaaring hidden sa mga kaalaman at mata ng tao, pero ang witness na ito, ang ating Panginoong Diyos, lahat nakikita niya, the truth and truth and lies. Alam ng Panginoon yan, kaya maganda. Hayaan natin na mag-witness ang ating Panginoon. At the same time, He is also our judge. Siya din ang nahahatol. Kaya sabi niya doon, sa akin, ang paghihiganti, sabi ng ating Panginoong Diyos. God is our witness, and at the same time, He is our judge. Maganda at matuwid ang hatol ng Diyos, di gaya ng paghatol ng tao. Ang tao minsan, kung ano yung narinig, yun na.
Hindi na i-clarify kung totoo ba o hindi, kung may katotohanan ba. Yung narinig, sometimes din, kapag mas matimbang ang isang side, doon sila pumapanig. O nga, no? Kahit nakilala na, dapat nasa gitna. Doon mo mararamdaman kung alin sa inyo mas matimbang. So hindi ganun ang paghatol ng Diyos. Ang paghatol ng Diyos ay maganda at maguwid, mga kapatid. Lastly, be compassionate. Number 8, verse 15, ang sabi niya dito, be compassionate. Makigalak tayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, ang sabi ng ating Panginoon. Since we are all members of the family or of the body, kahit there are people who cannot accept us as a member of their family, in verse 5, ang sabi niya, we should have compassion for our fellow believers that causes us to hurt when he is hurt and to rejoice when he rejoices. Instead of being jealous when another is blessed, huwag tayong magselos kung isang kapatid natin ay pinagpapala. Dapat pag pinagpala siya, makigalak tayo sa kanyang blessing. Lord, salamat po at pinagpala si kapatid na ito. Panginoon, ako ay natutuwa para sa kanya. Dapat matuwa tayo para sa isang kapatid dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So, instead of being indifferent, ang sabi niya, anong ibig sabihin ng indifferent? Walang pakialam. Inilalayo ang sarili. Instead of being indifferent, when a time of crisis arises in the life of our brother, we should help to carry his or her load. Makisama tayo. Hindi yung nakikita natin na nagkakaproblema na isang kapatid, ay nilalayo na natin ang ating mga sarili. Ayaw kong madamay dyan. Ayaw kong baka pati ako madamay. Indifferent. In other words, walang pakialam. Ang sabi niya dito, we should. Ang sabi niya, not be indifferent. When a time, kapag dumarating ang krisis sa buhay ng isang kapatid, kailangan tulungan natin siya na buhatin ang kanyang kabigatan. Amen. So this time, we will know their hearts towards you. So ito na yung sinabi natin kanina. Sa araw ng kagipitan, doon mo makikilala yung tunay na nagmamahal at tunay na kaibigan, mga kapatid. Conclusion. So, ganito ang dapat. This is how we should demonstrate Christ-like love, one for another. It is a way to show the world the reality of our claims. Ito ang pagpapahayag sa buong mundo, yung claim natin, mga kapatid, that we are sons and daughters of God. Yun ang claim natin bilang isang Kristiyano, na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang claim natin bilang isang mananampalataya, that we are disciples of Jesus Christ. Ang sabi niya, that is our claim. Kapag ang ginawa natin ay ang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ang ipagkaloob natin sa bawat isa, ito ay naghahayag sa buong mundo. Ang kiniklaim natin kung sino tayo, na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay mga kapatid ng ating Panginoong Kristo, na tayo ay isang mananampalataya na matuwid at punong-puno ng pagmamahal. It is a way to glorify Jesus in the church and before the world. Ito ay kaparaanan kung paano po natin bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Kristo sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia, ng church, mga kapatid. Anong sabi po niya? So, first, our actions toward our brethren. Unang-una, pagdalawa kasi ito, our social actions and our spiritual actions. Ano ang ating pong mga social actions, mga kapatid? First, be honest, be loving, be humble, be diligent, be helpful, be open, be kind, be compassionate. Amen. Sabi niya sa John chapter 13 verse 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. So purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid, for that wonderful blessing and reminders na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Romans chapter 9 verse 9 to 21. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po ba kantahin po natin yung last na song natin kanina, yung dakilang katapatan. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, bago tayo
manalangin. Bago tayo dumako sa ating Panginoon, sa ating panalangin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord, in relation to your word, Panginoon, dakilang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa mo sa buhay po namin. Magkamali kami, Panginoon, we commit sin against you, but still, tapat ka sa amin, Panginoon. Ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Tulad ng pasinan ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso kong napramin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulawan basta hanggang langit, maging hanggang wakas nito'y buhay. Kaya, Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan.
na dakila ang katapatan, Panginoong Diyos. Amin po tinatanaw ang iyong kabutihan sa buhay po namin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pangunawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon. Pribilehiyo, Panginoon, na hindi nasisira, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Pagkakataon, Panginoong Diyos, upang sumamba, upang magpuri sa iyo, Panginoon, upang ihandog ang amin pong mga katawan, ihandog ang amin pong mga buhay, bilang isang haing buhay, Panginoong Diyos. Lord God, nawa ito ay naging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Ama, patuloy na lumalapit po kami sa iyo upang ipagkaloob, Panginoong Diyos, upang ihayag ang amin pong pag-asa na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang amin pong pag-asa. Tanging ikaw, Panginoong Diyos, ang batong matibay na sandigan po namin na kailanman hindi matintinag. Ikaw, Panginoong Diyos, ang dakilang Diyos na mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon, Panginoon. Ikaw ang kaibigan na kailanman na hindi tatalikod sa panahon ng kagipitan, Panginoon. Sa panahon na kami po ay nagkakamali, Panginoon. Sa panahon na nakikita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa aming mga buhay, ikaw ang kaibigan na kailanman ay hindi tumatalikod sa amin, Panginoon. Ikaw ang kaibigan at Panginoon namin na patuloy na umuunawa sa amin pong mga kahinaan. Ama, sa oras na ito, bago po kami, Panginoong Diyos, magtapos sa amin pong pagsamba, I ask you to bless your people, Panginoon. I ask you, Panginoong Diyos, na sagutin mo ang mga desires ng kanilang pong mga puso. Yung kanilang pong mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoong Diyos, Lord God, because you are our Jehovah Jireh. Lord God, provide everything that they need, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito upang kami po ay makalapit sa iyo pang sumamba. Ama, pagkaluban mo ng supernatural favor ang iyong mga anak. Sa lahat ng iyong mga anak na nandito, Panginoon Diyos. Sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na naghahandog ng kanilang panahon upang pakinggan at sambahin ka, Panginoon Diyos, upang sumamba sa iyo sa pamagitan ng kanilang pag-aawitan at sa pamagitan ng kanilang pag-upo upang makinig sa iyong banal na salita sa araw na ito. Lord God, ang ibinigay nilang panahon, Panginoong Diyos, ay balik mo sa kanila ng siksik, liklik at umaapaw pa na pagpapala sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kapatiran po namin sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, na patuloy na nakikinig, na patuloy na sumasamba at nagkakaloob ng kanilang panahon upang kapiling ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Pagpalain mo po sila. Sa lahat po ng iyong mga anak, katulad po ng sinabi sa Ecclesiastes, Panginoon, na pagpalain mo ang mga gawa ng kanilang mga kamay, na maging diligent sila, Panginoon, na gawin ang the best, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Whether this is secular or this is spiritual, Panginoon. Hallelujah. Ama, maraming salamat at purihin ka, Panginoon. I pray, Panginoong Diyos, for the continually na grace and blessing be upon all your people. At sa mga kapatid, kaibigan po namin na nakikinig sa oras na ito, Panginoong Diyos, pagpalain mo po sila. At kung sino man sa inyo, kaibigan, na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Kristo, this is your great chance. Hindi ito isang pagkakataon, hindi ito isang nagkataon lamang. Kung hindi, mayroong dakilang layunin ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya nandito ka sa oras na ito. At kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ito ang napakaganda na pagkakataon, kapatid. Napakadali, ito ay hindi upang maging miyembro ka ng isang iglesia. Hindi ito upang maging miyembro ka ng isang church. Kung hindi, ito po
po ay salvation, ito po ay kaligtasan para sa iyo, kapatid. Kaya ako ay napakadali na mga kapatid na ating gagawin. Ang kailangan mo lamang ay magpakumbaba at sa iyong buong puso, sa kaibutuhan ng iyong puso, tanggapin mo na ikaw ay nagkasala at karapat-dapat na ikaw ay maparusahan dahil sa iyong kasalanan. Subalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ito ay tinanggap mo sa iyong buhay, ang lahat ng iyong mga pagkakasala ay pupunasan, kakalimutan, matatawarin ng ating Panginoong kapatid. Sumunod ka sa aking panalangin na maraming banal at makapangyarihan sa lahat. Nandito po ako ngayon, O Diyos, nagpapakumbaba at akin pong tinatanggap ang katotohanan na ako ay isang makasalanan, na ako ay namuhay sa aking sarili. Sinunod ko ang mga kalooban at kagustuhan ng aking sarili. Subalit sa oras na ito, ako ay nagpapakumbaba at ikaw ay aking tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at ikaw ay wini-welcome na pumasok sa aking buhay. Magmula sa araw na ito, Panginoon, ikaw na ang mamunguna at hindi ang aking kalooban ang masunod. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ama namin, maraming salamat po once again. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong proteksyon, sa iyong gabay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kapatid na ito na tumanggap sa iyo. I pray, Panginoong Diyos, na pagpalain mo po siya. I pray na patuloy araw-araw na mangusap ka sa Kanya sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita niya sa Kanyang paligid, sa panaginip at maging sa mga pangitain. Ama, ay mangusap ka sa kapatid na ito, Panginoon. Lord God, sa araw na ito, amin pong ikinukumit ang lahat sa iyo at patuloy na pinagkakatiwala sa iyo. Ito po ang aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah.